Ikinadismaya ng Commission on Elections ang mababang voter turnout sa internet voting na unang ipinatupad noong Mayo 12 para sa mga botanteng overseas. Alamin natin ang buong detalye ng balita mula kay Margot Gonzalez. Sa pinakahuling update ng COMELEC, umabot sa 82.20% ang voter turnout sa katatapos na May 12 elections. Katumbas ito ng mahigit 57 milyong Pilipinong botante. Ikinatuwa ng komisyon ng mataas na turnout, ang pinakamataas sa kasaysayan ng midterm election sa Pilipinas. Ngunit sa kabilang banda, ikinadismaya ng poll body ang mababang bilang ng overseas voters na lumahok sa pamamagitan ng internet voting. Ayon kay COMELEC Chairman Atty. George Garcia, nasa 19% lamang ang turnout para sa internet voting sa kabila ng pagiging mas madali nito para sa mga botanteng overseas. Hindi po namin maisip kung bakit, sapagkat wala nang pupuntahan sa embahade. Wala na pong konsulada na travel nila. Internet na lang naman po, etc. At hindi po kasi kami naniniwala na ang rason ay dahil walang resibo na nakikita sila. Kasi po kahit naman po nung tayo bumoboto na meron pong mail by mail, hindi naman po talaga wala rin po resibo pagka mail eh. Papadala yung envelope na naglalaman ng balota, parang yung bumoto kayo, yung lab. Papadala yung envelope, may nakalagay na address. Hindi pa nga alam ng mga kababayan natin kung nakarating talaga sa embahade. Hindi ba? Pero walang resibo yun. Bakit bumoboto sila? Di lalo pa dapat dito sa internet voting kasi may paraan naman to counter-check. Para naman sa mga overseas voters na bumoto gamit ang automated counting machines, 25% ang natilang turnout. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ang COMELEC ng random manual audit sa mga boto sa ibang bansa, habang patuloy din ang pag-audit ng mga boto dito sa Pilipinas. Sa pangkalahatan, sinabi ni Garcia na 85% na maayos ang halalan. Magmula sa registration of voters, magmula sa ating pong paghahanda preparatory sa eleksyon, at ito pong pagkatapos naman itong eleksyon. So meaning to say yung 15% ay talaga madami pa pong dapat pang siguraduhin. Lalong-lalo na po yung training ng ating mga electoral board members, lalong-lalo na po yung paglugar, venue kung saan tayo nag-hold ng eleksyon, lalong-lalo na po yung technology, kinakailangan nag-i-improve lagi. Samantala sa darating na Sabado, May 17, ipuproklama na ng COMELEC ang 12 nanalong senador, kasunod ng mabilis na canvassing ng National Board of Canvassers. Gaganapin ang seremonya sa Manila Hotel. Papayagan ng bawat winning senator na magsama ng hanggang 15 katao at magkakaroon sila ng hanggang 5 minutong talumpati sa entablado. Samantala, posibleng gawin naman sa Lunes, May 19, ang proklamasyon para sa mga nanalong party list groups. Dagdag ng COMELEC chief, sa susunod na halalan, hindi natatanggapin ng poll body ang mga party list na hango ang pangalan sa ayuda o mga teleserye. Hindi na po kami papayag sa susunod na accreditation process na gagamit sila ng mga sikat na telenovela na pangalan. Hindi po kami papayag na gagamit sila ng mga pangalan ng mga ayuda. Meron pa po kasing natitirang pangalan na ayuda na wala pang party list eh. Hindi po namin papayagan kung nag-iisip sila na gamitin yung pangalan ng ayuda na yan. Hindi na po tama yon. Yung mga nakaligtas, wala na po kami magagawa. Sapagkat bago pa naman dumating ang present leadership, may mga na-accredit na gano'n. Pero po sa mga susunod, we will no longer allow. We will require them, if they wanted accreditation, to change the name of their party in accordance with their principle, in accordance with their, kung ano yung kanilang pinaglalaban talaga at ano talaga ang plataforma ng mismong party list organization na yan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.